Pagtiyagaan mo na, yun na lang ako ha, kasi dalawa yung ginagamit ko. Isa yung sa video at isa naman yung sa audio. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Good morning sa Pilipinas at good morning sa USA. So by the way, sa mga ano natin, sa mga ayun, mga atindes. So salamat kasi ayun, kung hindi lang dahil sa inyo, hindi kami mag-open, pero kaya nga nang dahil sa inyo, kaya kami ay ano, na-inspire din kasi gusto namin na kayo din ay matuto kung ano yung natutunan namin. So for this evening, so ayun po, kailangan po na mag-focus tayo. Parang maintindihan natin kung ano yung IMG at kung ano yung itinuturo namin or ituturo ko for this evening. So sa lahat po na andyan, kang Coach Estrella, maraming salamat. Si Coach Belinda po yan. Then si Coach Vanessa na from USA, si Coach Ines from Dubai, then si Ma'am Lisa at si Ma'am Elina at yung iba pa, Mary Grace. So maraming salamat. So ito po pala yung pag-aralan natin for this evening. So itong meron po tayong campaign, itong IMG 30 million by 2030 Financial Literacy Campaign. So bakit po namin ginagawa itong campaign? Kasi po nang dahil po sa, ayun po, naghihirap po ang mga, mostly sa mga Filipino hanggang ngayon kasi wala, kumbaga kulang sa kaalaman kung paano natin ma-manage yung mga kita natin. So ito po yung title sa pag-aaralan natin for this evening, Ma'am Lisa, at kay Ma'am Elina. Tell you? Okay, pasensya na kung mali-mali yung pagbasa ko sa mga pangalan. So ito po ang title is The Secret to Saving and Building Your Future. So ano po ba yung sikrito? Kung paano natin ma-build? Ano ba yung sikrito sa pag-save at pag-i-invest para sa future natin? So yan po ay itatakil ko for this evening. But before we start, okay, let us pray first. The True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. So let's pray together parang ma-absorb natin kung ano yung ituturo ko. Hindi lang ma-absorb, kundi i-apply din natin sa pamumuhay natin araw-araw. Kasi kung wala pong yung mga learnings natin without po tawag dito, kung di po natin yan i-apply, so wala pong tayong, kumbaga, wala pong mangyayari sa buhay natin. Kaya, through prayer, for this prayer, so i-bless po tayo sa Panginoon natin para ma-absorb natin ang maayos at maintindihan. Okay. Let us pray. Okay, today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so meron po tayong Ma'am Lisa at kay Ma'am Elina. Meron tayong in alignment of our 21st year anniversary. So, ang company po ni IMG or International Marketing Group ay namimigay ng free, okay, campaign and protect, which is itong 20,000 personal accident insurance. Kung sino po yung nag-sponsor sa atin, kung sino po yung nag-invite sa atin, pagkatapos po ng isang oras ng itong pag-aralan natin for this evening, pwede natin silang puntahan or tawagan para pong maka-avail ka dito at ma-assist kayo kung paano ito ma-avail. So free po yan kung matatapos mo yung ituturo ko for this evening, itong campaign natin. Okay, so napaka-bait po yung company or yung IMG kasi namibigay po sila for free. Okay, marami ka pang matutunan at may free pa na 20,000 free PAI, kumbaga personal accident insurance. So, ako po ay magpakilala. So, parang makilala ko ng husto ni Ma'am Lisa at kay Ma'am Elina. So, ako po pala si Coach Jovelyn Pasquil, isang OFW dito sa Kuwait, okay, for 1.5 decades. Then, isang financial coach, financial trainer, and truly rich maker team.
isang financial literacy advocate, isang IIAP license at Manila Bankers Life, then isang senior marketing director in IMG, investor, entrepreneur, at isang child of God. Ako po yan, okay? So, kumbaga, ini-edit lang, di ba? So, sa ngayon pala, ang campaign, okay, ang campaign or ang natuturuan po namin is 10 million na po tayo, di ba? So, nakakataba ng puso kasi napakarami na pong natuturuan ng IMG, pero kulang pa yan kasi meron po kaming talagang ito, i-achieve. Okay na talagang kukunin namin yan na sa pagdating sa 2030, kailangang maabot na makukuha namin itong 30 million families, okay, Filipino, na ma-educate about how to manage their finances or ma-educate for financial education. Kaya po si Ma'am Ilin at saka si Ma'am Lisa po, is isa na po kayo. Kumbaga kabilang na kayo sa campaign namin. Kaya congratulations din. I-congrats ninyo yung sarili ninyo at i-congrats ninyo si Ma'am Ines or si Ma'am Grace kung sino yung nag-invite. Kasi kumbaga ang mga financial educator po bilang isang missionary is may concern po sa inyo na kailangan ninyong matutunan kung paano mag-save at mag-invest ng tama ng pira na pinaghirapan natin, di ba? So ayun po yung pinakapunto talaga dito. Okay. So kung si Corina Sanchez, di ba kilala naman natin si Corina Sanchez? So siya po pala ay isang ambassadress natin dito sa International Marketing Group at saka or sa IMG. Kaya wag po tayong matatakot ha kasi malalaking tao po yan. Kilala po yan sa bansang Pilipinas. So kaya nga sabi ko kanina, kung ano yung tinuturo ko for this evening, okay, kung hindi natin yan i-apply, wala po yung saysay. Kaya besides po sa pakikinig, so kailangan po na i-apply natin yan para pong magkaroon po ng pagbabago yung buhay finances natin at hindi na po tayo pabalik-balik dito sa abroad, di ba? Napakahirap po na iwanan yung mga family natin kasi nagtatrabaho tayo para sa kanila. Kaya kailangan po tayong wise sa paggasto. Kaya ito yung ituturo namin sa gabing ito. So, kung si Ma'am Lisa ay hindi alam at si Ma'am Ilin kung ano ba yung IMG. So, ang IMG po is a community of saver, investor, and entrepreneurs. So, isa po siyang grupo, okay, isang community sa mga tao pong nagsisave, okay, nag-invest ng tama. So, kung tayo ngayon, ilan lang tayo, di ba? Pero nagpapasalamat pa rin kami kasi meron po tayong naturuan na bago. Pero dito, ang totoo talagang, okay, community ng IMG is napakarami. Tingnan mo itong sa picture na ito, okay? 1,000 po yan, okay? Hindi lang 100,000, napakarami po. Kaya kung ikaw ngayon, Ma'am Lisa at Ma'am Ilin, kung ikaw ay kabilang na po dito at kung gawin mo din ang IMG, kumbaga yung business side, so pwede po tayong makasama dito. Kumbaga travel around the globe, okay? Pwede, hindi ka lang, kumbaga tayo ngayon, nandito tayo sa abroad, di ba? Nakatravel tayo kasi nagtatrabaho, pero dito po, makatravel tayo around the globe for free kung gawin natin ang business side. So, ganun po kaganda ang community namin dito sa IMG. So, di ba napakaganda? At wag po tayong matatakot. Kasi si Senator Rapi Tulfo ay kakampi natin. Di ba? Kilala si Rapi Tulfo at siya po ay galit sa mga scammer. Kaya kung masasabi mo na scammer ang IMJ, so pwede mo siyang ipatulpo. Okay. So, ayun, di ba? So, isa po sa nagbigay ng, kumbaga, tawag dito, kumbaga, ang IMG company is napaka tatagpo kasi si Rapi Tulfo ay isa po siya sa kapartner natin at isa po siya sa naniwala sa campaign natin. Okay, kaya wag po tayong matatakot. Okay, so ano yung ginagawa namin dito? So ito po nag-a-assist kami sa mga families, especially sa mga OFWs, di ba? Na ayun po willing na tulungan yung sarili nila kung paano nila ma-achieve para magkaroon ng financial security through financial education. Kaya yun po, para magkaroon at alam din nating i-build itong solid financial foundation. Kasi sa pagsisave kasi is meron tayong tinatawag na solid financial foundation. So, hindi lang tayo magsisave at mag-invest ng bara-bara, kundi meron talaga siyang priority. Kung ano yung i-priority mo, kumbaga may pagkasunod-sunod. So, yun po ang ituturo ko mamaya. Okay, so ang pinaka-core purpose is, ayun po, stop poverty. Kasi sa bansang Pilipinas, okay, makikita mo yung mga tao doon,
makikita mo ang mall punong-puno. Okay? Kasi kung alam lang nila kung paano nila gastusin yung pera nila, so kumbaga, wise ka. Kung wise kang gastusin kung yung pera na pinaghirapan mo. So kaya naghihirap ang Pilipinas kasi sabihin na walang pera pero bakit nandun po sa mall? Napakarami kasi yung mostly is pinangutang, di ba? Pinangutang para lang maka-shopping. So which is wrong po yan talaga, wrong mindset. So ayun po, ito po break financial illiteracy kasi kulang po sa kaalaman. So mostly po talaga sa mga Filipino is kulang po sa kaalaman paano po mai-manage yung mga kita natin. Okay, Ma'am Lisa and Ma'am Ilin. Kaya pwede kung okay lang sa inyo is pwede po tayong mag-take note para po may babalikan tayo at kung parang mas ma-absorb mo kung ano yung napakinggan natin for this evening. So, by the way, ito po si Brother Bo Sanchez. Siya po ang author ng book na pag-aralan natin for this evening. So, sabi niya dito, friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, okay, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life. So, ayun po. Itong book na pag-aralan natin for this evening, ito po ay magbibigay sa atin ng success kung i-apply natin kung ano yung natutunan natin, di ba? Pero kung hindi natin i-apply, so wala pa ring mangyayari sa buhay natin. Kaya kailangan na may application talaga kung ano yung napakinggan natin. So then meron tayong apat, okay, na outline sa webinar natin for this evening. So ang ituturo ko una is financial challenges and financial education. Pangalawa is ang mga concept na kailangan nating maintindihan. At pangatlo is, ito pong things we need to know in financial planning. At pang-apat is, how IMG can help you, Ma'am Ilin at Ma'am Lisa. So, ayun, kailangan talaga na mag-take note tayo. Parang may balikan, di ba? So, part 1, okay, let's proceed part 1. Okay, financial challenges and financial education. So, sabi sa libro, okay, libro po ang nagsabi. Okay, bakit kailangan natin ang financial education? O kasi sabi sa baba, nakasulat dito, mababasa naman natin, di ba? Many good, hardworking, okay, smart, young, and old feel retire without savings. Kahit magtrabaho ka pa, yung iba nag-extra-extra, di ba? Yung iba nag-full-time, pero yung iba talaga napakaraming trabaho. Okay, meron silang extra na 2 at meron pa silang full-time. So, pero kung hindi natin alam, so mag-retire pa rin tayo na walang savings. So bakit po? Kasi hindi po napagplanuhan, okay, kung ano yung, kumbaga, talaga tayong mga Pilipino noon is, sa Pilipinas, wala naman talaga tinuturo sa eskwelahan, okay? Na kung paano mo gastusin yung pera mo. Ang tinuturo lang doon, Ma'am Lisa at Ma'am Ilin, is paano ka maghanap ng pira, 'di ba? Pero kung makatapos ka na, hindi po tinuturo na paano mo mai-manage o paano mo gastusin ng tama yung pera mo. Kaya nag-in up po ang mga mga OFW, imagine mga OFW, mga teachers, okay, doctors, engineers na walang emergency funds, okay, walang healthcare at walang extra income. Kasi po, kulang sa kaalaman. Okay, wala po silang financial, okay, education. Hindi po nila alam kung paano may manage yung pera nila. Kahit napakalaki yung sahod nila, kung hindi nila alam, mag-in up pa rin tayo na wala. Okay, pangalawa is wrong money mindset. So, ayun po. Saan po ba tayo dito? Kasi sabi kasi dito, many believe that financial education is only for the wealthy. Okay? So, ayun po ba? Agree ba tayo na ang financial education ay para lang sa mga mayayaman noon? Kasi hindi ka pwedeng maka-attend kasi kaya nga hindi tinuturo sa school, di ba? Pero ngayon laganap na po sa social media kahit saan for free, di ba? Ang IMG nga is nagko-conduct ng financial education for free, di ba? Kasi po kami po ay may pakialam. So, itong financial education is hindi lang para sa mga mayayaman, kundi para din yan sa atin. Kasi ang mga mayayaman, kung sila ay nag-aaral kung paano nila palaguin yung pera nila, Ma'am Lisa, how much more pa tayo na yung kita natin kulang. Okay? So kaya kailangan na pag-aralan natin paano tayo magiging mayaman din, di ba? So many believe that financial education, financial solution,
Okay, many believe that the solution to financial challenges is to borrow money. So ikaw ba yan, Ma'am Lisa? Ikaw ba yan, Ma'am Ilin? Na kung kulang yung sahod natin, manghiram na lang tayo, di ba? Or kung pwede tayong mag-cash advance sa amo. So which is wrong, okay? Mindset. So, pwede po natin yan siyang, okay, kumbaga i-change. Pwede natin yan siyang baguhin sa ngayon. Noon, hindi natin alam, di ba? Pero sa ngayon, pwede natin baguhin. Kasi alam na natin kung paano, di ba? So, kailangan po na kung kulang yung pira natin o yung sahod natin, maghanap po tayo ng paraan na ibang mapagkakitaan, okay? Para po mapagkasya. Hindi po tayo mangutang or manghiram, di ba? Kasi yan po talaga ay nagbigay ng kahirapan sa atin. At some even rely on luck. So ayun, tumataya na lang po ang saluto para mananalo. So which is maling akala. Pero yun po talaga ang reality sa Filipino. Kahit 100 na lang yung pira, itataya pa sa luto, di ba? So masaklap. Pero sa ngayon, kaya nga kami nandito. We are eagerly to share sa mga OFW, parang alam natin kung paano, kung ano yung tama. Then pangatlo is saving the wrong way. Okay. Ano yung mga tawag dito, ano yung kasabihan sa mga OFW? Nag-abroad lang ako para makabayad sa utang. Mag-abroad lang ako para mapatapos ko yung anak ko. Okay, mag-abroad lang ako para makapagpatayo ako ng bahay. So ang tawag po dyan is saving the wrong way. Okay? So wala namang masama sa ganun. Pero kaya nga mayroon tayong saving in the right way. So kaya nga many end up with nothing after working for 20 to 30 years for they did not know how to invest correctly. Karamihan sa mga FW, sabi, okay, mag-abroad lang ako 2 years, babalik na ako. Pero hindi lang 2 years, nakaabot ng ilang decades, di ba? Kasi mali po yung pinaglalagyan ng pera. Yung bahay na napakalaki at hindi na matapos-tapos, kaya yung OFW hindi din nakauuwi. Kaya sa ngayon po, alam na natin kung paano, okay, di ba? So, Filipinos are the only people in the world with mandated 13-month pay since 1975. So, ang mga Filipino talaga is blessed. Bakit? Kasi tayo lang po ang nabigyan ng 13-month pay, okay, once a year, di ba? Kaso lang po saan kaya nagpunta si 13-month pay? Ay yung mga 13-month na binigay, okay, sa mga private companies, ayun po, pinautang, yung iba is pinangutang, yung iba naman is yung itim is sinanla. So kung alam lang pala ng mga lulu at lola natin noon, marami ngayon na lulu at lola natin na hindi naghihirap kasi naging multi-millions yan pagdating ng retirement funds kung ni-invest natin ng tama. Ayun lang po talaga is wala po silang alam. Okay, kulang po sa kaalaman. Okay, kaya ngayon alam na natin, 'di ba? Kaya kung meron tayong extra na pera, pwede natin yang i-invest. Okay? Din ito. Ito po yung pinakamasaklap at bakit kami nandito ngayon? Okay, Ma'am Lisa at Ma'am Ilin, kasi dahil po sa Senior Citizen Survey sa Pilipinas na hindi na natin ito uulit-ulitin. Okay? Sabi dito, okay, 40% po ang mga lulu at lula natin nagdipin sa anak. Okay, nakisiksik sa anak. Bakit? Kasi noon na may kita pa sila, hindi naman nila alam, di ba? Na pag-ipunan pala yung pagtanda, parang hindi sila magdipin sa anak. Kaya ngayon, imagine po, napakarami, 40% po yan. Kaya paminsan-minsan, kung yung anak is kulang yung pira nila, masasaktan nila sa salita yung mga nanay at tatay nila. So, ayun talaga ang reality. Kaya sana wag natin itong gayahin. Okay? Kaya ito talaga yung mission namin sa IMG na pagdating po sa panahon is hindi tayo matulad ng 40% na ito na makisiksik sa anak. At ang pangalawa is 30% po ang still working. So bakit nagtatrabaho pa rin si Lula at si Lolo, si nanay at si tatay? Kasi po wala po silang pang-sustain sa mga needs nila. Kaya kahit hindi na kaya po, kinakaya kasi walang choice. So ayun pong bantayan natin. Kaya sa ngayon, kailangang makinig tayo na mabuti na kung tayo ngayon ay hindi na rin alam, kung tayo ay kumpiyansa pagdating natin sa pagtanda natin, imagine, imbis na ikaw ay mag-relax, imbis na ikaw ay magta-travel na lang, pero wala kang choice, magtatrabaho ka po. Kasi sino pong magbigay sa'yo, di ba? Alangan man maghingi ka sa kalye sa yun. Marami pong makita natin lulo at lula natin na nasa kalye nanghihingi ng tulong. At 20% po ang nasa charity. Okay, kinupkop ng ministry. So ayun po, yun po talaga yung masakit sa puso kasi inabandon na sila sa mga anak nila. So gusto ba natin yan, Ma'am Ilin at saka Ma'am Lisa? Of course, ayaw natin yan, di ba? Then 8% lang po ang mayroong
pension. So at least mayroong pension, di ba? Pero magkano lang kaya yung pension ni nanay at ni tatay ngayon? Okay? Kahit yung mga pensioner na mga teacher, so kulang pa rin sa ngayon kasi napakamahal po yung mga bilihin. At ito yung pinakamasaklap, itong financially independent na 2%. So ayan po yung purpose talaga namin, Ma'am Ilin at saka Ma'am Lisa, nandito kami ngayon kasi kailangan natin na pagdating sa panahon, tayo na lahat na andito is magiging financially independent po tayo. So ano po yung financially independent? Is yung may kakayahan, okay, nabibilhin kung ano yung needs natin, hindi lang needs, kundi wants. Okay, pwede tayo makapag-travel, 'di ba, around the globe. So ayun po yung gusto natin, 'di ba? Huwag po tayong matula dito sa 40%, 30% at 20%. So dito po tayo sa 2%. So kung naintindihan natin kung ano at kung ano yung the senior citizen survey sa Pilipinas, pwede po tayong mag-chat ng 1 kung naintindihan natin. Na pagdating sa panahon, hindi tayo matulad sa 40% na ito at 30% dito po tayo sa 2%. Okay, paki-chat po ng 1 kung ako ay may kasama pa dito. Okay, maraming salamat po ni Ma'am Ines kasi andito si Ma'am Ines, at least alam ko na gising pa ang lahat. Okay, the next is part 2. Okay, ito po yung concept na kailangan nating intindihin. Okay? Nang dahil po sa concept, so maintindihan natin kung ano yung tinuturo ko for this evening. So, ito po, ang first concept is the X-curve concept. So, ano po itong the X-curve concept? So, napakarami nating X sa buhay, di ba? Pero, itong X na to is ito yung pinaka-importante na wag po natin kalimutan. Sabi dito, is the life-changing financial strategy we all we need to learn and do. So, ito po. So, may nakikita tayong dalawang line. Okay, yung red line, pababa. Okay, pababain natin. At yung blue line, pataasin natin yan. So, ano pong ibig sabihin ng dalawang linya na yan? So, ang ibig sabihin ng dalawang linya na yan, ang red line is mga responsibility natin sa buhay, di ba? Napakarami. Okay, nagtatrabaho tayo. Nung nag-start pa tayo magtrabaho, di ba? Napakarami nating responsibility at wala tayong ipon. Okay, kaya nga, talagang mataas yung red na yan. Pero kailangan natin yung ipababa. Okay, kailan? Sa pagtanda natin. O sa ngayon, umpisahan na natin. Kasi itong blue line, ang sabi dito is kung tayo daw ay tumanda, kailangan ipataas naman natin yung mga savings natin. O kailangan ngayon na ikaw po ay may trabaho pa, Ma'am Lisa at Ma'am Elaine, kailangan paglaanan mo yung pagtanda mo. Parang hindi ka matulad sa 40%, okay, at sa 30% na magtrabaho from 60 above. So, ayun po. So, ano po yung mga responsibility natin? Pinaka-basic po, ma'am. Yan po, food, shelter, okay, clothing, education, health, okay, debt and loans. So, ito po yung mga responsibility natin. So, paano natin yan masustain, okay? So, masustain lang natin yan kung meron tayong trabaho. So, ngayon, si Ma'am Ilin at si Ma'am Lisa is nagtatrabaho po para makapapadala sa Pilipinas at para yung mga anak makakain at may magastos sa pag-aaral nila at may para sa health sa mga members sa family at para mabayaran yung mga utang, di ba? So sa ngayon, you work hard for the money. Okay? Pero po, kaya nga sabi ko, wag mong pabayaan yung sarili mo na kailangan po na sa pagtanda mo is meron kang big savings. Kasi kung sa ngayon sabihin mo, paano ako makasave, Coach Job? Kulang na kulang yung sahod ko. Okay. Kasi kung yun po ang rason mo, kung ikaw na ay wala nang kakayahang magtrabaho, kung ikaw ay manghihina na at uwi sa Pilipinas, okay, 100% na hindi mo na mapag-ipunan yung pagtanda mo. Kaya mapunta po tayo sa 40% na magdipin sa anak at magpakupkup sa ministry or magtrabaho 60 above, di ba? Kaya sa ngayon po, kailangan talaga nga mag-ipon tayo at pag-ipunan yung pagtanda natin kasi bawat piso po na inipon mo araw-araw, napababa mo yung responsibility mo. Okay, kaya sa ngayon po, wag nating gawing rason. Kailangan talaga mayroon kang gawin na pag-imbisan buwan-buwan, okay, ang sarili mo. Parang hindi ka na po, okay, maghihirap sa pagtanda natin. Kasi itong active income, okay, kung ikaw ay malakas at kung ikaw gusto pa ng amo mo, so meron kang active income, paano na kung pauwiin ka? Di ba? So, I'm sure sa pagtanda natin, di ba, hindi naman tayo na magtatrabaho, kaya magpa-relax-relax na lang tayo tulad ni Lolo. Pero hindi natin alam na ang responsibility, yan po ay permanente. Okay?
Ang trabaho po, yan po ay temporary. Okay, kaya ngayon, ikaw po ay nagtrabaho na, i-grab mo na yan. Mag-save ka na Ma'am Ilin at Ma'am Lisa. Para sa pagtanda mo, kung kailangan mo nang kumain ng masarap, okay, makabili ka at I'm sure, okay, mostly is na napakinggan ko yung iba pang lula at lulo is nung tawag doon, nagre-rent pa, di ba? Then gumagasto pa naman tayo sa ano natin, bumibili pa tayo pa rin ng mga damit at education. So, baka tayo yung nagpapaaral ng mga apo natin. At ang number one na responsibility kung tayo tumanda is health. Kung kailan wala na tayong trabaho, doon naman lumabas yung mga sakit natin, Ma'am Elena. Di ba? So, ayun yung gagawin natin sa ngayon. Di, pag-imbisan yung healthcare fund natin para kung tayo na may tumanda is hindi na tayo mamoblema. At sa ngayon, kung meron man tayong utang, bayaran na natin yan. Huwag nating abutin sa pagtanda kasi hindi na natin yan mabayaran kung tayo ay tumanda kasi wala na tayo nga trabaho. At itong pagtanda natin, kailangang meron na tayong passive income. So opposite po siya, di ba? Dito is active income, you work hard for the money. Kung ikaw ngayon nagtatrabaho pa, di ba, malusog pa. Kung ikaw na may tumanda na, wala nang kakayahan magtrabaho, meron kang passive income or money working for you. So hindi na ikaw ang nagtatrabaho, kundi ang pera na po ang magtatrabaho sa iyo kung ikaw ngayon ay mag-start na mag-invest. Okay? So yun po. Yun po na kailangan pababain natin ang responsibility sa buhay natin. So hindi pa tapos, Ma'am Ilina at saka Ma'am Lisa. Sa buhay natin, hindi tayo pwedeng mamili. Okay? Hindi natin pwede na, itong may dalawa kasing, meron kasi tayong titawag dito na dalawang if. Okay? Merong itong letter E na what if, kung ako, okay, mawala, kukunin ni God, di ba? Wala naman tayong kontrata kung kailan tayo kunin. So, sa ngayon po, kailangan na meron ka pong protection o i-protect mo yung family mo. Kailangan po na mag-invest ka ng life insurance. Okay. So yun po, life insurance. Kaya huwag tayong allergy sa life insurance, ha? Kasi ang life insurance po is instant money po yan sa mga family natin kung ikaw po mawala. Kumbaga, ikaw Ma'am Elena at Ma'am Lisa, ikaw ngayon ang nagtatrabaho sa pira, kumbaga money machine. So paano mo maprotektahan ang money machine mo? 'Di ba? Alagaan mo 'yan kasi yan po ang nagbibigay ng pera. So sa ngayon, alagaan mo yung sarili mo, ma'am. At ikaw po ay mag-invest ng instant money, mag-invest ng life insurance, parang yung family mo is makakuha po ng instant money kung ikaw po ay mawala. So ayun, sabihin natin, wag naman sana, 'di ba? Pero kaya nga sabi ko, wala po tayong kontrata ni God. Anytime pwede tayo mawala. Ang importante dito is prepare po tayo para sa family natin. Kung mahal natin ang family natin ngayon, kaya tayo nagpakahirap sa ibang bansa, sana isipin din natin na mahal din natin sila kung tayo ay mawala sa mundong ito. Yan po ang unang if, okay? Okay, ang pangalawa is, what if I live too long? So, paano naman kung hindi tayo talaga mamatay-matay, di ba? So, blessings yun. Kaso lang, kung wala kang savings, kung wala kang investment, so, ano yun? Kumbaga, tayo po ay sa mga anak natin. Cargo po tayo sa mga anak natin, di ba? Kaya sa ngayon po, huwag po tayong matulad sa the Senior Citizen Service sa Pilipinas na magpakupkop ng anak or magpakupkop sa gobyerno or magtatrabaho. Kaya sa ngayon, i-protect mo yung sarili mo, mag-invest ka para sa pagtanda mo. So ayun po ang mensahe ng the X-Corp concept. So kung bakit po ito talaga kinaklaro ko, kasi pinaka-importante po itong the X-Corp concept. Kasi ito po talaga yung nakapumulat ng mata ko nga hanggang ngayon andito ako sa harapan ninyo. Okay? So, sana po naintindihan natin ang the X-Corp concept. Okay, paki-chat nga ng X kung naintindihan natin. Hindi yung X natin, ha? Yung X natin, sakit yun ng ulo, di ba? So, ayun po. Okay, let's proceed. The second concept, ito pong building blocks of a solid financial foundation. So, meron po tayong tinatawag na build a solid financial foundation. So, paano po natin ma-build ito? So, may sinasabi na order of priority. So, hindi siya pwedeng mag-mix, kundi meron tayong sundan. Okay, kaya nga sabi ko, dito sa IMG, nagtuturo kami kung paano yung pag-build mo ng tama. Okay, na kahit anong mangyari, may lindol, may bagyo, is hindi ka puligalig. Kaya nga dito po, kung ikaw ngayon, Ma'am Ilina at saka Ma'am Lisa, kung wala ka pang naumpisahan, wala ka pang na-invest, kailangan nating unahin si healthcare. Kailangan meron po tayong long-term
at saka short term. So, ipag-connect natin yan sa mga concept natin kanina. Yung concept na the Senior Citizen Survey sa Pilipinas at saka yung sa the X-Corp concept. So, by the way, bakit healthcare po ang nauuna? Kasi kahit ngayon, napakaganda yung bahay mo, okay, meron kang sasakyan, meron kang lupa, meron kang business, pero wala ka namang healthcare. Kung ikaw po ay magkasakit o isa sa family mo, kahit napakarami mong ari-arian, ibibinta natin yan ng palugi, di ba? Isasanla para lang mabayaran yung hospital bills. Kaya yan po, kailangan po meron tayong healthcare fund kasi ang healthcare company po ang mababayad sa hospital bills natin. So, di ba natin alam na ang pinaka malaking problema po sa Pilipinas natin is yung marami po mga Pilipino nagkakasakit pero wala namang healthcare fund. Okay? So, yun po talaga. Kaya yan po tinuturo namin dito na unahin natin ang healthcare. Okay, kailangan meron tayong long term at saka short term. Okay, pangalawa is income protection or life insurance. Yung the exorb concept kanina, sabi ko na what if I die too soon, yung anak ko po is hindi sila magugutom. Kasi life insurance, yan po ay instant money. Kaya ang life insurance po, hindi po yan siya masama. Okay? Yan po ay maganda para sa family natin. Hindi po yan para sa atin. Kaya yan po talaga ang pangalawa. At pangatlo is manage debt. Okay? Kailangan na yung utang natin sa ngayon is bayaran. Wag na po tayong mangutang pa, di ba? Ako noon, bakit ako naging 15 naging 1.5 decades ako dito sa Kuwait kasi yung mindset ko noon is pag uwi imbis pag uwi ko pag ako ay magbakasyon is mangungutang po ako. Okay, napuputo lang yun. Yung mindset na yun, yung style na yun, nung nandito na po ako sa IMG. Kaya nagpapasalamat po ako sa IMG kasi ngayon debt free na po ako, di ba? So kung tayo po ay wala pong utang, di ba? Napakasarap po. Makatulog po tayo ng mahimbing. So mayroon po tayong peace of mind, di ba? Hindi mabili ng pera ang peace of mind. Din pang-apat is emergency funds. So kailangan talaga natin ang emergency funds kasi lalo na ngayon sa Pilipinas, di ba? Maraming lindol, di ba? Laging naglilindol at nagbabagyo. So paano na kung wala kang emergency fund, saan tayo kukuha? Mangungutang tayo, di ba? Manghihiram. Kaya sa ngayon, sa sahod mo po, kailangan maglaan ka po ng pang-emergency funds, i-deposit mo sa bangko. So ayun po talaga, kailangan na magkaroon po tayo ng emergency funds. At pang-apat is investment. So bakit po ang investment is napakahuli? Kasi hindi po tayo pwedeng mag-invest kung wala tayo sa baba, kung wala tayong healthcare. Kaya sabi ko kanina, kung inuuna mo si bahay, kung magkasakit ka, isanla yung bahay, di ba? Pwede ba masanla yung bahay? Wala ka ng bahay. Kung yung sasakyan naman, pwede mong ibinta o pwede mong isanla ng pamura. Para na lang alam din ng mga tao na ikaw ay nangailangan, baratin nila, di ba? Kaya kailangan talaga na may pagkasunod-sunod. Yung investment, saka na yan kung meron na tayong healthcare, meron na tayong life insurance, nabayaran na natin yung utang natin, the same time emergency funds, at ito yung pinakahuli. Okay, naintindihan ba natin? So, di po bara-bara yung pag-invest at pag-save natin, ha? Dapat po matibay talaga yung pundasyon. So, yun po yung mensahe. So, ayun, Ma'am Ilina at saka Ma'am Lisa, ako po yung magtanong. Saan na po ba? O ano na po ba yung na build? Dito po ba tayo sa Wake Foundation? Nakatagilid na sa isang ihip lang ng hangin, masisira na? Or dito tayo sa Strong Foundation? So, wag po tayong tawag dito malulungkot kasi noon dito po kami galing, okay? Hindi namin kasi alam. Kaya nandito kami, kumbaga napakalaki yung utang, di ba? Yung investment naman ay galing sa utang, kaya po kung may problema, is talagang nasisira, okay? Nawawasak. Pero kung dito ka naman, na which is sinusunod mo kung ano yung tinuturo ko for this evening, kahit anong mangyari, okay? Kahit may lindol pa, kung ikaw ay may pira, pwede mo yung ipapagawa yung bahay mo, di ba? Kahit masira pa yung sasakyan mo, kahit may magkasakit, okay, kahit mawala ang breadwinner sa family mo, mayroong kang peace of mind. Masaktan ka man, pero hindi masyadong, okay, masakit kasi yung breadwinner na yon kumbaga may nilaan na pira sa mga yung family, 'di ba? Sa family. So yun po talaga ang pinaka-importante. So ang tawag po dito is mayroon kang peace of mind, 'di ba? Gusto ba natin yung sabi na peace of mind? Ako gusto ko yun. Kahit may bagyo, may lindol, pero mayroong nakakatulog ka po ng mahimbing. Okay? So sana po naintindihan natin ang mga concept. Okay? Kasi ang concept kasi yun talaga ang pinaka-importante kung bakit
tayo mag-execute, kung bakit gawin natin, okay, ang mag-save at mag-invest nang dahil po sa mga concept na yun. Okay, so ayun po. Natanong ko na po yun kanina na kailangan po talaga na kung ngayon, kung wala ka pang naumpisahan is, kailangan umpisahan na natin Ma'am Lisa at Ma'am Elena. So ito, pangatlong concept is itong be God and yourself first. So, sa ngayon, kung wala ka pang naumpisahan, ma'am, at sabi mo, kulang naman kasi yung sahod ko, Coach Joe, paano ako makapag-save at makapag-invest? So, ito po, gawin po natin ito. Be God and yourself first. So, ginagawa ba natin ito? So, pakichat nga na do kung ginagawa natin. Kasi ako, nang hindi pa ako IMG, ginagawa ko to. Okay, nagta-tights naman ako, nagbibigay ako sa church. Pero, hindi ako nagsisave sa sarili ko. Okay, wala lang. Pag nagbigay ako sa church, tapos binigay ko na lahat sa family. So wala yung, kumbaga hindi ko minahal yung sarili ko. Hindi ako nag-invest sa sarili ko. So kung ikaw ngayon ay nahirapan, ma'am, kasi po, ninakaw natin itong 10%. Okay? Huwag po tayo magalit ha. Pero biblical po yan. Nakailangan pala sa income natin na 100%. Okay, magpasalamat tayo ni God na nga sa ngayon is malakas tayo, di ba? Pwede tayo magtatrabaho, di ba? Nagdasal naman tayo na bigyan tayo ng malakas palagi para tayo makakatrabaho. Hindi tayo magkasakit. So, blessings yun. Okay? Kaya nga, kung ikaw ay may sahod, 100% yan, income. Kaya, bigyan natin si God. Okay? Kumbaga si God is, wag natin siya isit aside. Kumbaga, bigyan natin siya ng 10% or kahit hindi 10%, basta every month ka pong nagbibigay sa kanya. Okay? Kaya bakit ang mga IMG member is mayroong savings at saka investment kasi ginagawa kasi itong concept na ito. Okay? So wag po tayong madamot ha kasi kung madamot tayo ni God, pagdamutan din niya tayo, baka hindi ka nakaipon kasi yung sahod mo, kahit malaki or maliit, ay kulang lang. Okay? Maraming nagkasakit doon sa Pilipinas, maraming problema kasi hindi naman tayo nagbigay ni God, di ba? Doon 20% naman is para sa sarili mo, savings. So hindi ipambili ng mga signature na mga gamit, kundi yan po ay start nating mag-build ng solid financial foundation, okay? For life insurance, for educational fund sa anak natin, para sa healthcare fund. So dito po natin kukunin sa 20% savings. Then, the rest is, ayan po, expenses na 70%. Okay, kaya po, kung ngayon naman ikaw tawag dito, kung paano ka mag-budget, gawin natin ito. Tapos yung mga needs lang po yung bibilhin natin, hindi yung wants. Bakit kulang? Kasi binibili kasi yung wants na hindi naman talaga kailangan. So yung talaga lang importante lang yung bilhin natin para magawa natin itong the prosperity formula 10, 20, and 70. Okay? So spend below your means, create and monitor your budget. So kailangan po yan. Parang hindi na po tayo maghihirap at hindi na tayo pabalik-balik sa ibang bansa, di ba? Hindi easy ang mag-abroad. Napakahirap po. Okay, part 3. Okay, hoping is may naintindihan tayo sa concept 1, 2, and 3 ha? Kasi iyon po ang pinaka-importante. Then, okay, let's proceed. Part 3, ito pong things we need to know in financial planning. So, kailangan po natin itong malaman. Okay, kanina sabi ko, tayo po ay nagpakahirap sa pira. Pero hindi po natin alam na ang pira pala ay pwedeng magtrabaho sa atin. Di ba? Okay. So, through investment, dito sa IMG is, mayroon pong access na pwede tayong mag-invest para po ang pira is magtrabaho sa atin. Okay? Ituturo po namin yan. Ito po. So, ito po yung kailangang malaman natin kasi marami pong na-scam, okay? Sa Tulpo po. Kasi ako po, follower po ako ni Rapi Tulpo. Yung marami nagpatulpo kasi maraming na-scam. At OFW pa sa Palawagan, di ba? Bakit po? Kasi ang mindset kasi sa mga OFW, kasi ganun din ako noon, Ma'am Lisa at Ma'am Elena, na para ako magkaroon ng instant money, ayun po, paluwagan. So, marami na pong mga scammer ngayon sa social media. Kaya po, kailangan, before tayong mag-invest, kailangan pag-aralan natin. Huwag ka pong magbigay ng pira na hindi mo alam. So, ito po, sabi dito, itong the rule of 72, ito po, malalaman natin kung yung pira na invest natin is kailan po siya magdudubli. Sabi dito, 72, okay, divide the rate of return is equal of years to double your investment. So, di ba pwede na next month yung pera mo is magdudubli? Kasi sabi kasi dito, years, magdudubli yung pera mo, di ba? Di ba? Imagine, kaya yung iba gusto ng instant money, next month magdudubli na, kaya yun po, scammer, mga scam po yun.
Kaya wag po tayong magpalinlang. Okay, kasi sayang yung pira natin. Imagine, 100,000, 200,000 invest mo dun, pagkatapos wala na. 'Di ba? So ito po. Sabi kasi dito, itong the power of compounding interest, dito natin malalaman na yung iniimbisan mo is legit ba? So ang co-op is nagbibigay po siya ng 4%. Kaya gamitin natin sa 72. 72 divide 4 is equal to 18. So imagine kung ang iniimbisan mo nagbibigay ng 4%. Every 18 years yung pira mo ay nagdudoble, di ba? So gusto ba nating mag-ano doon, magtawag dito, mag-invest? So kung sa akin sa ngayon, ayaw ko kasi sa ngayon kakainin po yan ng inflation at saka tax. Kaya mamili po tayo na nagbibigay ng high interest, okay, rate of return, pero yung legit naman. Kaya kailangan talagang pag-aralan. Huwag ka pong magbigay ng pira hindi mo alam. So, ang Pag-ibig MP2 is nagbibigay siya ng 8%. Okay, Ma'am Lisa. Kaya nga kung gamitin natin 72, itong 72 divide 8 is equal to 18. So, every 9 years naman, nagdodoble yung pira mo. At least, mas malaki siya kaysa dito sa 18%. Itong 18 years. Itong 9 years, di ba? Mas madali yung pera mong magdudoble. Pero hindi ba natin alam na ang IMG is meron tayong access na legit, okay, na nagbibigay po ng 12%. Okay, so 72 divide 12 is equal to 6. So every 6 years po is nagdodoble yung pera mo. So ayun po, ang IMG po yung tinatawag na mutual fund, meron nag-invest, lalo na kung malaki yung economy sa Pilipinas, tumataas din yung mga in-invest natin doon. Yung tinatawag na stock market or sa mutual fund. Okay? So sabi dito, it is not enough to save money and we need to grow it through investment. Wag na lang nating itago sa bangko kasi sabing iba, sa bangko na lang kasi safety. Okay, safety naman sa bangko. Kaso lang, ang bangko kasi hindi yan sila nagbibigay ng magkano lang po? 0.25%. Wala nga sa half, 'di ba? So magkano lang tapos every year. Kaya nga sabi ko every year siya nagbibigay ng interest. So kung yung pira mo, yung sa akin nga sa BPI, nilagay ko doon, nabawasan pa. Okay? 5 years ko nilagay doon, nabawasan pa. Kaya, ang bangko safe siya, pero kakainin lang yan siya sa tax at saka sa inflation. Ang bangko, hindi naman siya masama kung gamitin mo siya para sa business transaction or gamitin mo siya for emergency funds. Okay, yun po. So, hindi po natin inaano si bangko dito, ha? Maganda yung bangko for business transaction. So, ayun po. Pangalawang tanong is, ito po, do you know about savings and investment? Kaya, kung ikaw po, Ma'am Lisa ngayon, okay, Ma'am Lisa, at itong si Ma'am Rauda, so, welcome pala, Ma'am Rauda. Kung ikaw ngayon, Ma'am Lisa, Ma'am Rauda, at saka Ma'am Ilina, kung ikaw po ay kapart na po dito sa IMG, so, isa ka pong stockholder. Kumbaga, isa kang kapartner sa mga malalaking company na ito. So, dito po tayo nag-invest, yung tinatawag na mutual fund investment. So, ang pira natin na invest is napunta po sa PLDT, okay, BDO, Petron, Metrobank, BPI, Jollibee, SM, okay, itong Robinson, San Miguel at marami pang iba. 'Di ba? Napakalaki po yung company na 'yan, okay? So yung company yan hindi yan malulugi. Kung may malulugi man ang isa sa mga 'yan, yung iba naman hindi yan. May malulugi na bang Jollibee sa Pilipinas? Wala, 'di ba? Nung nag-pandemic na, ang Jollibee is kumakapit pa rin. Yung mga company na ito is hindi talaga yan na malulugi. So dito yung tira natin. Kumbaga, hindi lang tayo customer, kundi tayo ay investor, tayo ay kapartner, tayo ay shareholder. Pero kung ikaw po ay nasa bangko, mag-deposit ka lang, di ba? Pero hindi mo alam na ang bangko yung pera na deposit mo, ni-invest nila dito. Oh, yun. Kaya nga be wise po. So sa ngayon, alam na natin, di ba? So pangatlong tanong is, do you know about life insurance? Okay. Ang tanong, mahal mo ba yung family mo? Kaya nga sabi ko kanina, kung ngayon ikaw ay nagpakahirap ng dala sa family mo, parang mabigyan mo sila ng magandang buhay, so how much more kung ikaw ay mawala? Okay? Bigyan mo ba sila ng utang? Di ba? Bigyan mo ba sila ng sakit ng ulo? Of course, bigyan po natin sila ng yaman. Okay? Kaya through life insurance, ay magiging instant money po yan sa family natin. So, sa Pilipinas, dalawa lang po talaga ang types of insurance. Itong natawag na VUL. Kaya beware po tayo sa mga VUL na yan kasi napakamahal po yan. Pero hindi natin alam na kung ikaw ay member sa IMJ,
turuan ka namin kung saan po tayo pwedeng mag-invest, okay, ng napaka-cheap, napakamura, okay? Then, pwede tayong mag-invest for educational funds sa anak natin kung mayroon kang goal sa buhay mo, so pwede na rin dito i-invest. Okay, hindi lang siya life insurance, may separate din siyang investment. Kaya, kung tayo ay mag-invest po, so, wag po tayong, sana wag naman tayong maano dito sa BUL kasi ang BUL napakamahal at napakahirap po kunin yung pera mo kung ikaw po ay mag-stop na. Okay? Kaya we recommend po dito is itong BTID na which is may access po tayo dito sa IMG. Kaya wag na po tayong lalayo kasi ang IMG po ay parang ESM. Okay? Nandito na po lahat yung kumbaga yung mga needs natin sa future natin. Okay? Ito po, do you know about long-term healthcare? So, are you preparing for your healthcare fund? So, kaya nga ang pinakamalaking responsibility during all years is ang kalusugan natin, di ba? Kaya sa ngayon, kailangan talaga nating mag-start or mag-invest ng healthcare fund. Kasi kahit gaano pa kaganda, kaya nga sabi ko kanina, sa The Solid Financial Foundation, na kahit gaano pa kaganda yung bahay mo, lupa mo, o sasakyan mo, kung ikaw po ay magkasakit o isa sa family mo, mawawash out po yan. Okay? Then, ang pinaka-worst is mapunta po tayo sa pangungutang. Okay, ito po. Do you know about the high cost of education? Kung ikaw ngayon ay may anak na maliit pa, so meron po tayong time na mag-invest for educational fund. Kasi ramdam po namin gaano kamahal yung tuition fee now. So ngayon, naramdaman ko na talaga na imagine po, yung mga matataas na eskwelahan or mga private school ngayon, ay nag-increase po sila ng almost 0.5%. Grabe, okay? Imagine, yung mabayaran mo itong 70,000. So, maliit lang yan sa ngayon. Ngayon, nakaabot na ng 125,000 kasi nag-increase po sila ng dahil sa inflation. Kaya how much more kung yung anak mo is ngayon is elementary pa or high school. So, magkano na ito? Aabot na ito ng 500,000 or 1 million, di ba? Kaya sa ngayon po, wag po nating i-ignore. Kailangan po natin na mag-invest para sa educational fund sa anak natin. So, dito meron tayong workshop kung paano tayo mag-invest ng tama para sa pangkolehiyo nila. Okay? So, wag po natin yang hayaan na pagdating sa panahon masakit yung ulo natin at hindi natin sila mapag-aral ng magagandang eskwelahan kasi wala tayong pang-sustain or wala tayong pang-paaral sa kanila. So, ayun po, protect your future. So, dito nagtuturo din kami at mayroon kaming workshop dito na kung tayo ay mayaman, wag nating itago yan sa family natin. Kailangan ipamana natin yan sa kanila kasi hindi natin alam. O, di ba? So, baka ma-aksidente. Di naman talaga natin yan alam, di ba? So, baka or mauna tayong mawala sa kanila at hindi natin napamana yung mga asset natin or yung mga yaman natin sa kanila, ang government lang po ang makinabang doon, di ba? So sayang, kaya kailangan na ipamana natin sa kanila ng maayos para hindi po sila magkagulo at hindi po sila mag-away-away. So ganun po. Meron po din tayo na sa mga ito is meron tayo ditong separate workshop. Okay? So maanat na natin yan. Kumbaga mas maintindihan natin yan kung nandito na tayo sa loob ng IMG. So ito po, let's proceed part 4. So how IMG can help us? Can help you, Ma'am Lisa, Ma'am Rauda at saka Ma'am Elina. So ito po, ang IMG is nagbibigay po ng complete financial solution na education which is itong nuturo ko for this evening, pinaka-basic. Okay, once na ikaw po ay nasa loob ng IMG, unlimited learnings po tayo dito, okay? Unlimited po yung matutunan natin, mas maintindihan natin, mas ma-absorb natin, di ba? So, kaya nga ngayon is pinaka-basic lang po. Kumbaga pinagtagpo-tagpo lang lahat. Pero meron po mga separate training. So, sana po is willing tayong matuto, di ba? So, execution. Kumbaga, yung execution, kung ano yung naiintindihan natin ngayon at hindi naman tayo ina-apply o hindi naman natin ina-execute, so wala pong saysay. So, dito sa IMG, kung ikaw po ay mag-execute, kung ikaw magpa-member at gusto mo nang kumuha ng healthcare fund, okay, life insurance, mag-invest ka, real estate, or gusto mo bumili ng lupa or kundo, makakasave ka po or makaka-discount ka kasi ikaw na po ang agent. Wala na po tayong middleman, so makasave ka po ng money, yung na-save mo is pwede mo po siyang i-invest, di ba?
So kaya nga lamang po ang member kasi wala na pong makukuha sa iyo ng komisyon. Kasi kung ikaw po ay non-member, so mayroong agent, di ba? Kung ikaw ay magkuha ng healthcare, may agent, may ibang agent. So sa healthcare, investment, at sa life insurance or real estate, so tag-iisang agent yan. Di ba? Apat na agent. So napakarami mo pong bigyan ng komisyon. Pero kung ikaw po ay member na IMG, yung apat na yan, so ikaw po yung agent sa sarili mo. So, DIY tayo dito, kumbaga do it yourself. Okay, nawala po yung middleman or nawala po yung agent, di ba? So, mas nakasave ka. Kasi ang mga member ng IMG po is kuripot, okay? Pero sa mabuti namang paraan. Naging kuripot kami sa mabuti pong paraan. Okay, environment. So, ano ba yung environment ngayon? Sino ba yung kasama mo? Okay? Palagasto ba? Maluluho ba? Di ba? Di naman masama, okay? Maluluho tayo. Kaso lang, ibutang natin sa lugar. Okay? Ilagay natin sa lugar kasi kung hindi mo talaga i-apply or hindi mo maintindihan at so maghihirap tayo, di ba? So ang environment namin dito, ang community namin dito is nag-iipon, nag-i-invest at ginawa yung business side. So yun ang kagandahan namin dito. Kasi noon, palagasto kami, ngayon naman, palaipon, di ba? Wala kaming pinag-usapan dito kung magkano na yung naipon namin. Okay? Hindi kami nagbabrag ha, kundi yung totoo lang sinasabi namin. Kasi yun talaga ang mga member ng IMG. At pang-apat is entrepreneurship. So mayroon pong business opportunity dito na kung kulang po ang income mo, kung kulang po ang sweldo mo ngayon, mayroon po siyang cash flow. Kaya noon, ako po ay talagang yung na-encounter ko ito si IMG last 2021, hindi ako nagdalawang isip na gawin ang business side. Kasi bakit? Kulang na kulang yung sahod ko. Okay, kaya ngayon, almost 3 years na po ako, to God be all the glory. So noon pinapangarap ko lang. Okay, pero ngayon andito na ako. Kaya yun, talagang ginagrab ko ng opportunity. Kasi sayang po ang panahon, di ba? Yung oras na nawala, hindi mo na yun babalikan. Pero kung ngayon ikaw ay mag-start, hindi pa huli ang lahat. So pwede po tayo dito mag-earn ng at least 5 to 7 digit income sa pag-share po sa kapwa natin, mga family natin at mga friends. So ayun po. Ang IMG po ay nagbibigay po talaga ng recognition at nagbibigay po ng sahod ko. Gawin mo ang pag-share sa kapwa natin. At okay, kung ikaw ay member, meron pa tayo ng 63. Okay, 62 lang dito pero 63 yan. Extraordinary membership benefits. Okay. May kakilala ka bang company na nagbibigay ng 63? Okay? Membership benefits? Ako wala akong nakilala. Ang IMG lang talaga. Okay? So napakarami. So ayun, malalaman natin yan mamaya. So malalaman mo yan kung ikaw ay nasa loob ng IMG. Kung ikaw po ay na-curious kung ano yung mga 63 na benefits. So ang tawag po dito is a new world of possibilities, the membership revolution. Napakaganda po. Then ito, isa po sa mga benefits natin kung ikaw ay member. Itong workshop, okay? Kaya nga sabi ko kanina, unlimited learnings, di ba? Ito po, mga workshop natin for free. Kung iyan po, kung ikaw ay hindi member, magbabayad po tayo ng pira. Pero once na ikaw ay member, free po yan lahat. Oras lang po at cellphone at internet yung gawin mo. Yung oras lang po yung talagang ilaan mo para ayun po, ma-enhance yung mga learnings mo dito. So, napakaganda. At ito po, pre-gift, kumbaga, exclusive benefit for members. Number 11 is up to 300,000 free personal accident insurance. Once na gawin mo ang business side, pero kung ikaw ay associate, meron na pong 100,000. Sa ngayon, 150,000 na yan. Okay? Kumbaga, package deal na yan. Kaya may fidelity kami dito. Kaya imagine po, sa ngayon kung ikaw ay international, so we recommend po is international membership po yung kukunin mo kasi napakarami pong benefits doon. So, wag po nating tawag dito, wag po nating pansinin yung 10,000 o 9,000 kasi ilang thousand na po ang nawala sa mga kamay natin at hindi na bumalik. Okay, parang yung pira kasi parang may pakpak yan eh, lipad at hindi na mabalik, di ba? Okay, benefit number 12, okay, ito po, ito yung sinasabi ko kanina na kung ikaw ay member, magkaroon ka po ng 150,000 kung anong mangyari sa member kasi through accident kasi mayroon po itong 50,000 na kumbaga kung sa Pilipinas is 6,000 lang po ang membership at 150,000 na yung kung may mangyari sa member kung ma-aksidente. Pero kung hindi naman ma-accident, so
Ayun po, meron po siyang 50,000 na life insurance. So ayun po, hindi naman natin yan pinapangarap, di ba? Pero kaya nga hindi natin alam. So ang tawag po dito is Fidelity Life na from Manila Bankers Life Insurance. Okay, then ito, benefit number 14 is meron po tayong free unlimited consultation for members. Free lang po yan. Kung magpakonsulta tayo sa mga private hospital, so may bayad po yan, di ba? Pero dito, ang Kaiser po Medical Center nagbibigay po sa atin ng free, unlimited po consultation for free kung ikaw po ay member. Pero kailangan na pumunta tayo sa Kaiser Medical Center ha. Hindi pwede na hindi Kaiser Medical. Kumbaga, punta ka sa mga accredited. So, hindi siya pwede. Talagang Kaiser Medical Center lang po ang pupuntahan natin. Okay, then ito po, benefit number 17. Sabi ko kanina, okay, kung ikaw ay members, automatic ka na po ng mutual fund investor, shareholder ka partner sa mga sinasabi ko na malalaking company. Di ba? Saan ka pa? Ma'am Ilina, Ma'am Lisa at Ma'am Rauda, di ba? So, ayun po. So, ayun, nakikita natin si Daniel Padilla na ngayon ito yung trending ngayon, di ba? So, si Daniel Padilla po, siya po pala ang brand ambassador sa Kaiser International Health Group. So, the first name in healthcare sa bansang Pilipinas. So, wag po natin si Daniel kasi si Daniel po ay nawala sa Kaiser. Kaya nga siya ginagawang ambassador dito kasi siya po ay talaga naintindihan. Ang Kaiser kasi is sa kanya na ang lahat na kailangan mo sa pagtanda natin. So, ayun po. Kaya si Daniel Padilla ay isang ambassador natin. Noon naman si Sharon Cunita. Sa ngayon, bago po si Daniel Padilla. Nakikita ko yan in person, yung pagkonbensyon namin sa MOA, sa SM, yung last July. Okay. Talagang si Daniel talaga. Okay. So, ayun po. So, bakit Kaiser or bakit long-term healthcare yung nirecommend namin? Kasi sabi ko nga, nandito na po ang lahat. Nakailangan mo. Yung kanina na tinatakil ko na the X-curve concept, ito po yung sagot. Okay? What if I die tuson? So, meron po siyang life insurance. What if naman kung ako ay tumanda, okay? Meron akong investment at paano naman kung ako'y magkasakit? Meron akong healthcare fund. Kaya nandito na po. Ang tawag po dito is the complete financial plan na nagbibigay po siya ng solusyon sa mga problema natin sa future needs natin. So ito lang po talaga, long-term healthcare po nagbibigay at ito lang po talaga ang investment na ngayon wala ka pang naumpisahan, di ba? So paano natin may pagpatayo si Solid Financial Foundation nang dahil po sa long-term healthcare o sa Kaiser, tatlo na po yung na-cover up niya. Meron na po siyang healthcare, long-term at saka short-term. Meron siyang life insurance at meron siyang investment. Okay? Di ba? Sa isang bagsakan lang, napakamura pa, depende sa edad mo. Okay? 10 years old above yung pwede maka-avail dito. Imagine, napakamura po. At yung kailangan mo sa Solid Financial Foundation mo, nakukuha na niya. Di ba? So, bayaran na lang natin yung utang natin at mag-save tayo for emergency funds. So, ayun po. Kaya, yan po ang ni-recommend namin. Okay? So, ayun, meron tayong discount, access, and services kung ikaw po ay member at hindi ba natin alam, nakapartner natin si SMDC kung gusto mong kumuha ng lupa, okay? Kung gusto mong bibili ng kundo, may discount po tayo. Kung gusto mong bibili ng sasakyan, ito, meron din IMG's auto program. Lahat po ng branches sa Pilipinas is kapartner na IMG. At kapartner din natin si Palawan Pawn Shop. Imagine po, dito ako nagbabayad sa Kaiser sa mga client ko, napakamura lang po yung singil nila. At will known po si IMG dito, si Kaiser dito at meron dito yung legal assistant program sa mga members. Diba? Napaka-amazing po ang IMG kasi napakarami pong benefit. So, isa lang yan ha. Hindi yan lahat kasi aabutin tayo ng siyam-siyam. So, ayun po. Exclusive benefit number 33 is be in the financial industry, okay, on your business. Kung ikaw ngayon ay may boss, pwede kang magiging boss. Pwede nating ipay yung boss natin at gawin natin ang business opportunity ni IMG. So, become a financial educator. Okay, ikaw po ang nagmay-ari ng oras mo at ang kagandahan kasi dito is hindi ka magiging selfish, kundi selfless ka kasi
marami kang natutulungan na family kung paano mag-save at mag-invest ng tama, di ba? So, pwede nating ma-achieve ang income, ang income, kung magkano yung income na gusto mong i-achieve, pwede yun kung ikaw po'y masipag. At ang kagandahan kasi online system tayo. Hindi na tayo pupunta sa office kasi meron tayong portal, sariling portal. At ito sa baba ay become debt free. So, ayun po. So, kaya nga, napasalamat ako sa IMG kasi naging debt free ako dahil sa IMG. Okay? So, meron pang isa. So, sa Pilipinas po, yung GCash ang pinakasikat doon, di ba? Dito naman, sa IMG, lahat ng member dito is meron pong Nura Cash account kung gawin natin ang business. Dito po ipapadala ni IMG ang mga komisyon natin. Okay, kung ginawa natin yung tawag dito, mission. So dito po ang commission. So imagine po, ang sahod natin sa OFW every month, pero dito naman, ang sahod po dito every 8 days. Kumbaga, 4 times a month. Okay, every week po, Ma'am Lisa at Ma'am Elina. So, hindi po yan sabi-sabi ha, kasi na-experience namin yan. So, yung tinatawag na Nura Cash. So, ayun po, na-experience yan sa mga tao po na ginagawa yung mission. At ito po yung mga income projection. Okay, i-share ko, ito po, pahapyaw is, pwede tayong magkaroon ng 24,000 kung i-share mo yung mission, okay? The commission will follow. Okay, pwedeng magkaroon ng 44,000 a month, okay, extra lang po yan. 56,000 a month, extra lang po yan kung gawin natin ang business opportunity. So, yung mga sinasabi ko po, maliit lang yan. Okay? Kasi meron na po nakatanggap ng million dito monthly. Okay, yung coach head po natin na si Sir Ben Santiago. Sila po kasi yung coach head namin sa TRM dito po sa team namin sa IMG. So, million na po yung sinasahod nila monthly. So, hindi maubos-ubos yung pira nila, di ba? So, ayun po. kumbaga 12 years na sila sa industry, IMG. Kung ikaw ngayon, kung ako 15 years na dito sa Kuwait, magkano lang yung sahod ko? 26,000 po. Kulang na kulang, di ba? Okay, kaya nga, dito ako sa IMG. Yung IMG is ginawa kong extra. So, hindi lang extra pagdating po ng panahon is gagawin ko tong full time. So, ayun nga, meron tayong support and online tools sa mga business side po. Kung gawin natin ang business opportunity, very useful po ito. Okay? Huwag po tayong mag-alala kasi i-guide tayo dito, di ba? So ito po, good news po sa international membership. Ito po yung mga benefits. 500,000 accident death benefit na for example po, yung nangyayari po sa Israel, di ba? Yung nangyayari sa Israel, di ba maraming Pilipino na sawi doon? Kung yun po ay isang IMG member, yung family is makakatanggap talaga ng almost 1 million. Okay? Yung kasi, nandito kasi unprovoked murder and assault, act of terrorism, ang tawag doon. So, meron silang 600 at meron pa itong 100,000. So, nagiging almost 1 million po yung ibibigay sa tawag dito sa company natin sa IMG. Kung yung nasawian sa member is accident, okay? Yung sa act of terrorism. So kaya nga we recommend kung ikaw ay ngayon in OFW naman tayo lahat dito, di ba? So yung kukunin natin na ano po is international. Kasi napakarami pong benefits, okay? So ayun lang po. Isa lang po yung sinasabi ko, napakarami pa. Okay, kaya we recommend po na talagang ang kunin natin is hindi local code, kundi international code, okay? Ang tawag po dito is the New World of Possibilities, one-time membership, annual and renewal every December. Kumbaga, kung ngayon ikaw po ay magpapamember, so i-renew po natin yan every end of the year. Kumbaga, every end of December, i-renew natin yan po only 1,500 lang po. Imagine, 1,500 lang po ang renew natin. Tapos, ma-benefits natin yung 63 membership benefits. O parang active lang po yung account natin. Okay. Sabi dito, what is 6,000 pesos? Local code po yan sa Pilipinas. Ayan po talaga, 6,000 pesos. So sa ngayon yung 6,000 pesos, kung ikain natin yan sa labas, whole family, kulang pa yan. Ngayon, kung kakain ka sa labas, Jollibee sa mga fast food, magkano po? Almost 10,000, more than 10,000 yung magagasto mo. Okay? Kaya sa ngayon, kailangan wise po tayo saan ba ginagasto natin yung pira natin. Okay? So, ayun po, compare to our 62 membership benefits.
Kaya wag po nating yung amount na yan, napakaliit lang po yan. Okay? Kaya nga sabi ko, ang IMG po ay nabibigay po ng major provider sa lahat po ng sinasabi ko para po tayong ISM dito na sa atin na po ang lahat. Okay? Ang kulang lang po dito ay si Ma'am Rauda, si Ma'am Ilina at si Ma'am Lisa. So, yun po talaga. Huwag nating sayangin yung panahon, di ba? Kasi sayang po yung oras na mawala. Okay. So, hoping is may naintindihan tayo at hoping is na-absorb natin kung ano yung napakinggan natin for this evening. Kasi sabi kasi dito, financial education, okay, without execution, kahit ano pa yung naparinggan natin, natutunan natin, hindi naman natin ginagawa, para lang tayong nanonood ng video sa cellphone or para lang tayong nanonood ng mga yung tawag doon, yung mga movies, di ba? Na pagkatapos na natin napanood, walang nangyari. So, kailangan na kung ano yung natutunan natin ngayon, kailangan na i-apply natin yan para may pagbabago naman ang buhay natin at huwag na pa tayong pabalik-balik dito sa bansang Arabo, di ba? Na masarap pa rin yung Pilipinas kahit mahirap doon. Basta kasama lang natin yung family. Kaya kailangan po na pag-isipan natin ng maayos. Kasi kahit ano pa yung rason natin, okay? Na hindi tayo mag-save at mag-invest at hindi tayo mag-umpisa sa ngayon, okay, masurprise ka na lang. Ang bilis ng panahon, every year ka po is mataas yung edad mo. Kaya happy birthday po sa nagbi-birthday this December, di ba? Kaya nga hindi po tayo bumata, okay? Tumatanda po tayo, kaya wag natin sayangin yung panahon. So, ang pangalawang rason, napakarami nating excuse, di ba? Excusitis, ang tawag doon, di ba? Yung anak natin, lumalaki yan, at pagdating pagdating ng panahon ay mag-aaral ng college. Okay? Ang college ngayon napakamahal po. Grabe po, napakamahal. Okay lang po sa mga yung eskwelahan na public. Pero paano na kung kukuha sila ng doktor, law, di ba? So, napakamahal po talagang sa private school mo sila pag-aaralin. Kaya sa ngayon po is mag-invest ka na po para sa mga anak mo. At pangatlong rason na hindi ka mag-save at mag-invest, so uwi po tayo sa Pilipinas. Okay, mag-retire po tayo. Ang tawag dito, kailangan po na uwi tayo sa Pilipinas na may may pamalit na income. Okay, so wala pong iba. Si IMG lang po. Kaya nga sabi ko, 3 years from now, kung ako uuwi, kung magkano yung sahod ko dito, okay, mas malaki pa ang sahod ko ni IMG. Pwede na po akong uuwi na walang ano. Kasi, dahil po sa IMG, kaya ang IMG po is marami talaga siyang natutulungan at isa na ako dun. Kaya sa ngayon, okay, kung ikaw ay 50, meron ka pang oras. So, kumbaga, sabihin na lang natin, di pa naman huli ang lahat, di ba? Kaya mag-umpisa na po tayo. Huwag nating sayangin yung panahon. Okay, sabi dito, you have to be prepared for this kind of situation. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, and they will also inspire you to save. Only IMG's mission is to convert people from being spender to savers and to teach them how to save the right way. Okay, noon naman is palagasto kami. Noon naman is palaipon kami. Kaya natutunan namin yan dito sa IMG. So, kaya nga wag na po tayong magpaano-ano ha. Sana ang tawag dito, wag na po tayong mag-alinlangan pa, kundi mag-execute na po tayo. Gawin na po natin yung karapat-dapat. So, ito po, meron tayo dito ni-recommend na level 1, level 2 investment, and level 3. So, ang level 1, ito po yung ni-recommend talaga namin. Tinatawag siyang level 1 investment. Itong the long-term healthcare fund or itong Kaiser, the level 1 investment kasi 4 yung nabigay niya. So, magiging emergency funds yan pagdating ng panahon. Okay? Kung mature na po yung plan mo. So, para nandito ng lahat, nasabi ko na kanina, di ba? So, iisa lang yung sa isang bagsakan, okay? Nakabuild ka na ng solid financial foundation. At level 2 investment naman is itong most ipin kasi meron po siyang income protection or life insurance, magiging emergency funds yan anytime. Kung may investment ka doon, pwede mo siyang ma-withdraw. Kaya nga, emergency funds siya, di ba? At investment, retirement funds mo. Yan po. So, yung lahat na yan is may access si IMG. So, at ito yung tinatawag ko kanina na mutual fund, level 3 investment, na para pwede mong gawin yan educational fund sa anak mo, or pwede mo yang gawin
sa pagtanda mo retirement fund. Yan po. Kung ang goal mo is pagtanda mo, so sa ngayon, mag-invest ka. So, ayan po, napakaganda. Pure po siyang investment, mutual fund or sa stock market. So, ayun, di ba? Maganda. So, sana po is naintindihan natin at sana po is marami tayong take note. Ma'am Lisa, nag-take note ka ba? So, ayun, wala akong ibang masasabi kundi be an IMG member now and start enjoying your benefits. Okay. So, ayun po. Puntahan natin kung sino, Ma'am Lisa, Ma'am Ilina, si Ma'am Rauda, puntahan natin kung sino yung nag-invite sa atin para makuha natin itong Campaign and Protect for free ng ito po, 20,000 personal accident insurance. I-guide ka po niya kung paano. Okay? So, ayun po. Thank you for listening. Ako po si Coach Jovelyn. So, build wisely. Okay? To God be all the glory. Maraming salamat po. Wala na. Ayan, thank you, Coach Jovelyn. So, Welcome sa po. napakaganda at powerful na class natin ngayong gabi. So, I think